The Midnight Door. Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa probinsya at mula pagkabata, lagi nang paulit-ulit ang bilin ng matatanda. Huwag kang lilingon kapag tinawag ka sa gabi, lalo na kung kilala mo ang boses. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang utos, pero parang likas na sa amin na sumunod. Marami na raw na wala noon, mga taong huling nakitang nakatalikod sa daan, tapos bigla na lang hindi na nakauwi. Ang sabi nila, may kumukuha. Noong gabing yon, bumisita ako sa kaibigan ko sa kabilang purok. Medyo natagalan ako sa kwentuhan, kaya pasado 11:00 na ako nakauwi. Tahimik ang paligid, walang katao-tao, tanging huni lang ng kuliglig at malayong tahol ng aso ang naririnig ko. Ilaw ng buwan lang ang gumagabay sa madilim na kalsada. Malapit na ako sa amin nang marinig ko mula sa likod, "Anak, halika nga sandali." Nanlamig ako. Boses iyon ng nanay ko, pero imposibleng nasa labas siya. Kakakita ko lang sa kanya kanina sa kusina bago ako umalis. Hindi ako lumingon. Binilisan ko lang ang lakad ko. Maya-maya, narinig ko ulit. Mas malapit na, parang ilang hakbang na lang mula sa likod ko. "Anak, may sasabihin ako." Parang biglang tumindi ang lamig ng hangin at ramdam kong parang may humihinga sa batok ko. Mabilis na kumakabog ang dibdib ko. Gusto ko nang tumakbo, pero para bang nanigas ang mga binti ko. At doon ko narinig ang mas nakakapangilabot na bulong. "Hindi ako sinanay mo." Parang may malamig na kamay na dumampi sa batok ko. Sa gilid ng paningin ko, may aninong nakatayo, mahaba ang leeg, payat na parang butot balat lang, at ang ulo, nakayuko ng sobra, halos umabot na sa dibdib. Dahan-dahan itong gumagalaw na parang gumagapang papalapit. Tumakbo ako nang hindi lumilingon, diretso sa bahay. Pagpasok ko, sumara agad ang pinto at tinulak ko ang trangka. Hinanap ko si nanay. Nandoon siya sa sala, mahimbing na natutulog sa upuan. Kinabukasan, sinabi ko ang nangyari sa matanda sa baryo. Seryoso lang siyang tumingin at sinabing, "Pag sinagot o nilingon mo yon, papalitan ka niya. Yung katawan mo, sa kanya na. Yung kaluluwa mo, mawawala." Mula noon, hindi na ako lumalabas mag-isa sa gabi. Pero minsan, kahit nasa loob na ako ng bahay, naririnig ko pa rin siya. Unti-unti, palapit ng palapit. Kagabi, habang nakahiga ako, narinig ko mula sa mismong tabi ng tenga ko, "Lumingon ka na." At sa salamin sa kwarto, nakita ko ang sarili kong nakangiti. Pero ako, hindi pa ako humihinto sa pagsulat nito.